Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Pagmasdan ang paligid mga bata, ano sa tingin mo ang naibibigay sa iyo ng ating kalikasan? Tama, ikaw ay mapalad sapagkat ang iyong mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan, at kasuotan ay bigay lahat ng ating kalikasan. Halina't alamin natin ang iba't ibang uri ng likas na yaman. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, naiisa-isa ang mga uri ng likas na yaman ng bansa, pangalawa, na ilalarawan ang mga likas na yaman ng bansa at panghuli, nakagagawa ng isang poster na naglalahad ng kahalagahan ng mga likas na yaman ng bansa. Ano ang likas na yaman? Ang mga likas na yaman ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan o kapaligiran tulad ng anyong lupa, anyog tubig, hangin, araw, at mga depositong mineral. Mayroon tayong mga uri ng likas na yaman. Ito ay ang yamang lupa, ginagamit para sa agrikultura, tirahan, industriya, samantalang ang yamang tubig naman ay ang mga pinanggagalingan ng isda, yamang dagat, transportasyon. Ang yamang gubat naman ay ang mga kahoy, gamot, habitat ng hayop, at yamang mineral at enerhiya. Ito ay tumutukoy sa pagmimina at alternatibong enerhiya. Mga uri ng likas na pinagkukunang yaman sa Pilipinas. Yamang lupa. Ito ay mga bagay o produktong karaniwang nakikita at nakukuha sa lupa tulad ng mga pananim, prutas, at gulay. Halimbawa nito ay palay, niyog, mais, at tubo. Mayaman ang bansa natin mga bata sa mga pataniman lalo na sa gitnang Luzon. Ito ay tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Dito mataas ang produksyon ng palay at mais at iba pang pangunahing pagkain. Ang Benguet naman ang tagapagsuplay ng gulay sa Luzon. Kilala sa produksyon ng tubo at root crops ang lalawigan ng Iloilo. At sa Bukidnon naman makikita ang malawak na taniman ng mais, saging, at pinya. Ang yamang tubig naman ay tumutukoy sa mga likas na yaman na nakikita at nakukuha sa tubig tulad ng isda, hipon, alimango, pusit, perlas, corale, at iba pang nilalang sa tubig. Ang West Philippine Sea ay ang pangunahing pangisdaan ng tuna at sardines. Samantalang ang Benem Rice, dito naman may potensyal para sa deep sea fisheries at mineral resources. Ang Visayas Sea naman ay kilala sa dami ng isda at crustaceans. Kabilang din ito sa mga richest fishing grounds. Ang Celebes Sea ay ang tahanan ng Coral Triangle at World Center of Marine Biodiversity. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago o kapuluan ay sagana rin sa likas na yamang tubig na piyangkukunan ng pagkain, inumin, at enerhiya at nagsisilbing paliguan at daanan ng mga sasakyan. Makikita sa bansa ang pinakamagagandang tabing dagat o beaches sa buong mundo, lalo na sa mga dagat ng Mindoro, Batangas, Bicol, at Palawan sa Luzon, Bohol, Boracay, at Cebu sa Visayas, at Samal sa Mindanao. Ang yamang gubat ay mga bagay o nilalang na matatagpuan sa gubat tulad ng iba't ibang puno at hayop. Halimbawa nito ay kahoy, kawayan, halamang gamot at sari-buhay. Alam nyo ba mga bata na ang Sierra Madre ang pinakamahabang kabundukan sa bansa? Ito rin ang nagsisilbing last frontier ng biodiversity sa Luzon. Sa Mindoro naman matatagpuan ang kagubatang kabundukan tulad ng Mount Halcon at tahanan ng mga tamaraw. Ang Palawan ang may pinakamataas na forest cover at tahanan ng endemic species. Samantala,
Sa Zamboanga nagmumula ang mga kahoy at non-timber products ng ating bansa. Ang mga kagubatan sa Pilipinas ay sagana sa mga punong kahoy tulad ng apitong, bakawan, lawaan, molave, nara, tangile, at yakal. Bukod pa rito, ang mga kagubatan ng bansa ay tirahan ng maiilap na hayop na tanging dito lamang matatagpuan tulad ng mga nasa larawan. Narito pa ang mga halimbawa ng mga hayop na tanging sa ating bansa lamang matatagpuan. Yamang enerhiya. Ito ay tumutukoy sa lakas na ginagamit upang mapagana o mapaandar ang iba't ibang industriya. May iba't ibang pinanggagalingan ng enerhiya, tulad ng mula sa araw, tubig, hangin, at ilalim ng lupa na tinatawag na geothermal energy. Sa Ilocos Norte mga bata matatagpuan ang Bangi Wind Farm, ang kauna-unahang commercial wind farm sa Southeast Asia. Sa Leyte naman makikita ang tahanan ng Tongonan Geothermal Field, isa sa pinakamalaking geothermal plant sa bansa. Samantala, sa Palawan naman matatagpuan ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project sa offshore area. Matatagpuan ang bahagi ng Pulangi Hydroelectric Plant sa Bukidnon na nagsusuplay ng kuryente sa Mindanao. Ang yamang mineral ay tumutukoy sa mga bagay na nakukuha at namimina sa mga kabundukan tulad ng mineral na metaliko gaya ng ginto, pilak, tanso, nikel, at bakal at di metaliko tulad ng diamante, marmol, karbon, langis o petrolyo na nakatutulong sa pag-unlad ng industriya. Ang mga mineral na ito ay ginagamit na mahalagang sangkap sa paggawa sa mga pabrika at industriya. Ang Pilipinas ang ikalima sa may pinakamayamang deposito ng nikel sa buong mundo. Ang lalawigan ng Benguet ay isa sa pinakamatandang mining area sa bansa. Ito rin ang tahanan ng maraming small-scale at large-scale gold mines. Samantalang ang Zamboanga naman ang isa sa pangunahing exporters ng chromite at nickel. Kilala rin ito sa copper ore deposits. Isa sa mga pinakamalalaking open-pit gold mines sa bansa ay matatagpuan sa Masbate, at ang Surigao del Norte naman ang isa sa mga pinakamalaking deposito ng nickel sa mundo na mahalaga sa paggawa ng stainless steel at baterya. Ang yamang tao ay mga taong may kakayahang maghanap buhay upang maging kapaki-pakinabang at makatulong sa pag-unlad ng isang pamayanan o bansa. Ang mga yamang tao ng bansa ay ang mga magsasaka, mangingisda, tagapagmimina, tagalikha o tagagawa ng mga produkto, at mga tagapagbigay ng serbisyo. Tandaan natin mga bata na ang mga likas na yaman ng iba't ibang lugar sa bansa ay may kinalaman sa mga anyong lupa at tubig na nasa kapaligiran nito. Malaki ang pakinabang ng mga yamang ito sa bawat lalawigan o rehiyon dahil dito nagmumula ang ikinabubuhay ng mga naninirahan dito. Bunga ng katangiang pisikal, maaaring magkatulad o magkakaiba ng mga likas na yaman ang mga rehiyon. Maaaring ang yaman ng isa ay kakulangan ng iba kaya't mainam ang magtulungan at makipagkalakalan. Kailangan din nakasabay sa paggamit at pakikinabang dito ay gawin ng mga mamamayan ang pagpapayaman at pangangalaga sa mga yamang ito. Narito ang ilan sa mga ekonomikong pakinabang ng ating likas na yaman. Una sa agrikultura. Dito nagmumula ang mga pangunahing pagkain at kabuhayan ng rural na Pilipino. Sa pamamagitan naman ng pangingisda, ito naman ang nagpapakain at nagbibigay kita sa coastal communities. Ang pagmimina naman ay nakapag-aambag sa GDP, tax revenue, at export.
Isa rin sa pakinabang ng ating likas na yaman ay ang pagdagsa ng mga turista sa ating bansa dahil sa mga magagandang tanawin na mayroon tayo. At isa pa sa pakinabang sa ekonomiko ay ang enerhiyang nakukuha sa likas na yaman na siyang tumutugon sa pangangailangang elektrikal ng bansa. Sagutan natin ang unang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Punan ang talahanayan ng hinihinging likas na yamang makikita sa inyong lalawigan o rehiyon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Sagutan ang ikatlong gawain. Gumawa ng poster na naglalahad ng kahalagahan ng mga likas na pinagkukunan yaman na iyong natutuhan sa aralin. Gawin ang ikalimang gawain.